Guys, baka hindi na. Kasi, mag-aasawa na si Peps. So, syempre, pag ikakasal ka, focus ka sa family mo. Feeling ko guys, hindi na. Kasi, yung mga bata natuto naman. Walang hugasan. So, kanya-kanya kami ng gawain sa bahay. Nakatoka kami, kanya-kanya. So, baka hindi na guys. So, we'll update nyo na lang kung ano. Pero, nasa 90% or 80% baka hindi na. Oh, sorry na. Na-stress kayo sa dami kong parang at na-stress kayo kasi paligoy-ligoy ako. Ang hirap din pala ng paligoy-ligoy. Unti-untiin lang natin, ha? Makinig na lang kayo, unti-untiin lang natin. Sasagutin ko lang yung ibang katanungan nyo para naman hindi naman masyadong sumakit yung ulo nyo kakaisip ano bang pinopoint ko dito. Etong taong to, ipinasok ko siya sa friend ko dahil minahal ko to, okay? Minahal ko to ng ilang taon. Gusto ko siyang tulungan. Taon ha? Taon po. Minahal ko siya ng ilang taon. Gusto ko siyang tulungan. So, binigay ko siya sa friend ko kasi gagaan ang buhay niya dito. Yun yung pinakatulong ko sa kanya. Minahal ko to. At minahal to ng kaibigan ko. So, kaya masama ang loob namin kasi minahal namin siya. Pero hindi niya iningatan, hindi niya pinahalagahan. Sinasabi niya, thankful siya at grateful siya, pero hindi niya alam ang word na thankful at grateful. Kasi pag thankful ka sa isang bagay at grateful ka sa isang bagay, pahahalagahan mo, pero hindi niya pinahalagahan. Kung sinasabi niyo naman na dapat kinausap ko siya, hindi ako nagkulang ng pangaral, hindi ako nagkulang ng advice sa kanya. Lagi ko sinasabi sa kanya na ingatan niya yung blessings na dumadating sa kanya, pero isang buwan pa lang siya, wala pa siya isang buwan doon sa kaibigan ko. Parang parang nagugulat na ako sa mga hinihingi niya at sa mga hinihiling niya sa friend ko na parang wala pa isang buwan, ang dami niya na gusto. So, eto namang friend ko na sobrang bait. Ano to magmahal eh. Lahat ibibigay niya na tulong kasi naaawa siya at gusto niya tumulong. Kasi parang feeling niya yun ang goal niya sa buhay, tumulong sa ibang tao. So, lahat ng pagtulong, lahat ng sabihin ng isa, oo siya na oo. Hanggang ngayon! May hinihingi yung girl hanggang ngayon, kahit wala na sa kanya, ibibigay pa din niya. Ganon siya ka, kahit may kasalanan na sa kanya, ibibigay pa din niya. Kasi kapag nag-promise siya, tinutupad niya. Ganon siya. Okay? Kahit may ginawa na sa kanyang masama, kahit ang dami nang nawala sa kanya, at pati respeto, sa totoo lang, saksi ako, pati respeto, wala akong, ayun. Kasi syempre kinakamusta ko sa kaibigan ko, kamusta siya, ganito. Dala ko yung nagpasok sa kanya eh. So, noon na okay naman, ganyan, natutuwa sila. Ito nga, isang buwan pa lang, no? Binigyan siya ng cellphone. Madami to ha, wait lang po sobrang dami nitong ginawa na. Pero bibigyan ko kayo ng idea, para hindi naman masyadong sumakit ang ulo ninyo, saan ba nanggagaling ang sama ng loob ko. Diba? Kasi sobrang sama ng loob ko, hindi niya iningatan yung blessings na binigay sa kanya, tinulungan ko siya na maipasok doon para gumanda ang kanyang buhay. Tapos ang ginawa niya is, hindi niya iningatan, ang dami pa niyang ginagawang kalokohan. So, kahit yung friend ko, grabe, ilang buwan pa lang yun, ang dami nang ginawa, pero itong kaibigan ko, nagtiis, kasi parang nakikita niya na, kahit naiinis siya, kahit may mga nawawala sa kanya, binibigyan niya pa rin ng chance kasi mahal niya eh, ganun siya magmahal. Diba? Patatawarin kita ng ilang beses, pero this time nga parang sinagad na. So, unti-unti lang natin, sobrang dami, hindi kaya ng ilang minuto ang kwento ko sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng idea, saan ba ako nang gagaling. Hindi ko na siya minessage kasi walang mapupuntahan. Dami kong pangaral sa kanya, hindi siya nakinig sa akin. Diba? So, para saan pa yung sasabihin ko sa kanya? At alam ko naman na i-deny din naman niya yung mga ginagawa niya. Kahit may mga proof naman, diba? So, ito, wala pa siyang isang buwan. Binigyan siya ng cellphone. Diba? Parang ang alam ko nga, after nun, gusto niyang bumali. Bumali siya ng 14,000. Wala pa siyang wala pa siyang isang buwan ha. Or sige, sabi natin wala pa siyang 2 buwan. Ay, actually, bago siya pumasok, nag-advance na siya eh. Kasi pang birthday ng anak, nag-advance na siya bago siya pumasok para may panghanda. Okay, sige, go. Tapos binigyan siya ng cellphone na sumunod doon, bumali siya ng 14,000 para daw magbayad ng utang doon sa kanila, para walang utang. After nun, wala pa siyang buwan, 2 buwan, bumali na naman siya ng 8,000 doon sa anak siya bumali, ng hiram. So, ito yung mga inuutang niya, no? Ang alam ko, hindi to nababayaran. Okay? Hindi to nababayaran. Lagi siyang bumabali, umuutang, ganyan, na hindi naman nababayaran. So, isa pa sa kasalanan niya na kinagulat ko, kinasama ng loob ko, nagpalit ng iPhone yung anak. So, yung iPhone na luma ng anak is ibebenta sana. Pero, nakiusap siya dun sa amo niya na baka kung pwede, siya na lang kumuha ng iPhone 12 kasi kailangan ng kapatid niya para sa pag-online. So, ang usapan, huhulugan niya. 20,000 yung iPhone, hulugan niya yung iPhone ng 1,000 a month. So, ang nangyari, parang lagpas 6 months, 7 months, 8 months na ata siya doon. Wala pa siya nahuhulog kahit isa, di ba? Pero bukod doon may mga bali-bali pa siya. So, walang katapusang bali to ha, walang katapusang hiram to.
dumating na sa point na yung 14,000 na inutang niya, na binali niya, pinambayad, hindi na pinabayaran sa kanya, para wala na siyang problema, tulong na sa kanya yon. Yung iPhone na yan, hindi na rin pinabayaran sa kanya, para wala na siyang intindihin. Pagkasabi sa kanya na yung iPhone 12, wag mo na bayaran para wala ka nang intindihin, makaipon ka na, kasi wala siyang ipon eh. Papa, bumabali na ulit ng sahod. Ganon siya ka... Alam nyo kasi, nasasaktan ako dahil minahal namin siya. Like kung sinasabi sa kanya, no, na sobrang saya ko, na nandiyan ka, sobrang saya ko, na deserve mo yan kasi mabuti kang tao, deserve mo yan, sobrang saya ko, ganyan, sobrang saya ko naman talaga. Pero sobrang napahiya naman ako. Diba? Sobrang napahiya ako dun sa kaibigan ko. Ilan lang yan guys sa mga ginawa niya. So ano pang gusto niyong malaman? So hi gang, good morning. Good morning sa lahat. Ayan. Ang dami talagang nagtatanong sa akin sa Facebook, sa ano, hello Mami Den, babalik pa ba si Febs? So guys, bago ko sagutin yan, ipakita ko yung piniprepare kong ulam ng aking mga anak every morning. So ito guys, yung breakfast nila ngayon, ang aga kong nagluto. Super aga guys. Kinaya ko naman, kaya naman pala. Oh, partida, nakaligo na ako. So ayan, ito yung mga babaunin ni Ikay later. Guys, baka hindi na kasi mag-aasawa na si Peps. So, syempre, pag ikakasal ka, focus ka sa family mo. Feeling ko guys, hindi na. Kasi, yung mga bata natuto naman. Walang hugasan. So, kanya-kanya kami ng gawain sa bahay. Nakapoka kami, kanya-kanya. So, baka hindi na guys. So, we'll update nyo na lang kung ano. Pero, nasa 90% or 80% baka hindi na.